Spider-Man cake muna tayo for today's video. Mami, tara na G! Medyo nag-struggle ako sa paggawa ng cake na ito dahil yung sample na sinend sa atin ni customer ay gawa sa fondant. Pero ang gusto niya is sana soft icing na lang. Ilang beses pa nga ako tinanong ni customer kung kaya ba daw talaga na gawin sa soft icing yung design na sinend niya. Sinabi ko naman sa kanya na kaya naman siyang gawin sa soft icing pero syempre merong konting difference. And then explain ko sa kanya kung ano yung magiging expectation niya doon sa cake natin, which is a good thing. Kaya ang lagi kong ina-advise sa mga kapwa bakers ko na kapag merong sinesend na design sa atin si customer tapos full fondant yung design na sinend niya pero ang gusto niya ay soft icing, dapat lagi tayo nagsaset ng expectation na hindi talaga siya magagaya as is 100%. Similar lang siya pero meron pa rin talagang pagkakaiba. Paano nga pala natin na-achieve yung ganitong klaseng color red na parang close to maroon na? Bali, color red lang yan na Peyotraco tapos sinaluan natin ng brown ng Chef Master at konting black ng Peyotraco para ganyan yung pagka-dark niya. Ang sample kasi na sinend sa atin, hindi siya yung bright red na red, yung parang blood red. So, kaya ginawa natin ng paraan para mapadarken siya. Yung black at saka yung brown, yan yung magpapadark doon sa red color natin. Hindi naman papait ang lasa niyan. Based sa experience ko, wala pa naman ako mga dark colored icing na mapait. And make sure na lang din na super konti lang din ang ipapahid ninyo sa cake kapag ka mga colored na siya. Ang nakakatuwa pa dito sa design na ito, dito sa may bandang sa taas, hindi ko kaagad na-realize na baliktad pala yung stroke na ginagawa ko dito para sa spider web niya. Na-realize ko na lang ito siguro nung malapit na siyang matapos. Kapag tinanggal ko ito or in-scrape ko, masisira talaga siya lahat at uulit talaga ako ng bonggang-bongga. Kaya ayun, sinabi ko na lang kay customer at okay naman sa kanya, hindi rin naman din talaga siya halata dahil maraming toppers na ilalagay sa taas. So, carry boom boom na rin yan. Amazing! Kahit na soft icing itong cake natin, naku, ang daming pinagdaanan nito at matagal talaga siyang gawin, lalong-lalo na dito sa part na to na naglalagay ng spider web. Di ba nga, sakit ko talaga yung pantay-pantay. Hindi talaga ako nakakagawa ng mga pantay-pantay na bagay. Ewan ko ba kahit anong gawin ko? Pero ayan, since may mga details naman tayo na nilalagay or pinapatong, natatakpan din naman so hindi na gaano kahalata kung pantay man siya o hindi. Tapos yung isa pang struggle dito is yung mga printed toppers natin. Hindi nakasama or nakisama sa akin yung printer ko. So, merong mga ibang design or stroke dun sa mga printed toppers natin na hindi masyadong litaw yung mga kulay, lalo na yung color black. Kaya ginawan ko na lang ng paraan. Ay, ang building na yan is color black na papel talaga yan. Tapos nilagyan ko or pinatungan ko ng construction paper na color yellow para dun sa mga bintana. Tapos binalutan ko sila ng scotch tape kasi hindi talaga kaya yung pinrint ko na color black. As in, wala talaga siyang color black, mga mi. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sobrang aga nito. Sobrang aga ng pick up nito. 9 o'clock yata. Wala pa namang bukas na nagpiprint ng ganong oras. Wala din naman akong kilalang may printer. So, ayan, ginawan ko na lang ng paraan talaga. Buti na lang talaga kompleto ako sa mga papel. Tapos yan si Spider-Man, kung makikita ninyo, naka 2D yan kasi meron niyang black sa likod. Para kahit papano, umepekto yung pagka-black dun sa mga designs niya. Kung makikita ninyo talaga, hindi ganun kahalata yung mga black mismo dun sa pinaka-picture. Kaya ayan, pinatungan ko na lang sila. Kaya ayun, buti naman, umepekto naman siya at maganda naman siyang tingnan. At nung nakita ni customer, naku, tuwang-tuwa talaga siya. Hindi talaga matanggal yung ngiti sa kanyang mga labi. At ito na ang final result. Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!